Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ay lubhang naggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw sa inyong lahat. Malaya kang makakapili, pero hindi ka makakatakas sa kahihinatnan ng iyong pinili. Ito ang aral na pwede nating mapulot sa pagkakasalang nagawa ni Haring Solomon sa Diyos. Balikan natin, atras tayo, reviewin natin, ano bang nangyari? Matapos pagkalooban si Haring Solomon ng natatanging karunungan. Natatandaan nyo pa? Di ba? Binigyan siya ng karunungan. Ginamit niya ito sa maling paraan. Kaya siya nahulog sa kasalanan. Sa halip na manatiling tapat sa Diyos, sumamba siya sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Nalala niyo pa, di ba? Bakit? Sino yung sinunod ni Haring Solomon? Ha? Sino yung kanyang sinunod? May narinig ako, yung kanyang asawa. Ilan ang asawa niya? Oh, gusto mo bang ganong asawa? Ha? Yung isa lang, ang hirap-hirap na sundin, di ba? Oh, kukuha ka pa 700. No? Yung isa lang, mabuang-buang ka na. Kung paano ba susundin ang asawa mo? 700. Ha? At ilang kabit? 300. O di talagang mabuang-buang siguro itong si Haring Solomon. Sino ba susundin ko dito? Talagang ganon. Kahit Diyos, nawala na kay Haring Solomon. Kaya naman, ngayon, sa ating unang pagbasa, ipinapakita kung ano na ang kinahinatnan ng kanyang kasalanan. May choice ka. Pinili mo yan. Pero meron yan kahihinatnan. Sa halip na ang kanyang anak na si Rehoboam ang papalit sa kanya bilang hari, kasi di ba
pinalitan lang naman ni Haring Solomon yung kanyang ama. Sino yung kanyang ama? Si Haring David. So ganun lang naman yan, palit-palit lang, para naman ngayon lang din yan, di ba? Pagkatapos ng tatay, sino sunod? Anak naman. Pagkatapos ng anak, sino sunod? O, yung apo na. No, ganun lang naman. No, kahit noon. No? Sa halip na yung kanyang anak na si Rehoboam, ang papalit sa kanya, ibinigay ito ng Diyos sa isa sa kanyang lingkod na si Jeroboam. Tamo? Imbis na sa anak niya, kanino binigay? Doon sa isa niyang lingkod. Isa sa alipin niya. Ngunit dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako kay David na ama ni Haring Solomon, binigyan pa din ng Panginoon ng pamamahalaan ang angkan o ng angkan yung anak ni Haring Solomon na si Rehoboam. Kumbaga, meron na lang siyang consolation. Kung ikaw papipiliin, gusto mo ba grand prize o consolation? O, syempre, di ba? Nasa iyo na eh. Binigay sa iyo. Binigyan ka ng karunungan. Binigyan ka ng kayamanan. Binigyan ka ng lakas, karangalan, mahabang buhay. Ginamit mo sa kasamaan. O di, anong mangyayari? Walang matitira dapat sa iyo. Pero dahil mabait pa rin ang Diyos, dahil na lang sa pangako niya kay David na ama ni Haring Solomon, sige na, o etong isa sa iyo. Sayang, di ba? Sayang. Yung meron ka sanang malaking pamahalaan. Ano natira sa'yo? Kakarampot. Kakatiting. Alam mo tayo, ganun na lang, di ba? Pag meron kang ginawa, no? At merong consequence, sabi mo, ganun talaga. Okay na ako dito. Bay, hindi lang dapat yan ang natanggap mo. Kung hindi ka nagloko, hindi lang yan natanggap mo kung sumunod ka. Halimbawa, no? Hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Sa kabila ng binigay na sa'yo, ang magulang na susuporta sa'yo. Binigyan ka ng baon. Tinuturuan ka pa. Pero ikaw na mismo sumuway. Hindi ka nakatapos, meron kang kahihinatnan. Ay, hindi ka naman mamamatay. Hindi ka naman mapapano. Hindi ka nga lang makakatapos. Wala ka nga lang magandang buhay. Wala ka nga lang edukasyon. Kasi hindi ka marunong sumunod. Pagkasyahin mo ang sarili mo sa kung ano ang matitira na lang sa iyo. Kung nagtapos ka, meron ka sanang magandang kinabukasan. May nag-iintay sa iyong magandang trabaho. May nag-iintay sa iyong magandang buhay. Pero dahil hindi ka marunong makinig, o di magkasya ka, anong buhay mo? E di, katiting lang, sayang. Sarili lang kasi ni Haring Solomon ang pinakinggan. At ito ang nangyayari kapag hindi marunong makinig sa Diyos. Nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan dahil sarado ang isip. Sarado ang tainga. Kapag sarado ang isip, walang ibang pinakikinggan, walang ibang pinaniniwalaan, at walang ibang sinusunod. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang pipi sa pamamagitan ng pagsasabing Ephata. Ano ibig sabihin? Mabuksan. Mabuksan. Nawa, sa pamamagitan ni Jesus, mabuksan ang mga sinara natin
dahil sa ating pagkakamali at pagkakasala. No? Ang mga saradong isipan, nawa mabuksan para tanggapin ang paliwanag. Ang mga nagsara ng puso, nawa mabuksan para tumanggap ng kapatawaran. Ang mga isinara ang tainga at nagbibingi-bingihan, nawa mabuksan para sa mga pangaral. Ang mga nagsara ng mata, tinan mo yung katabi mo, sarado na yung mata. Di ba? Yung mga nagsara ng mata at nagbubulag-bulagan, naway mabuksan para makita nila yung kanilang pagkakamali sa buhay. Mabuksan. Ito yung tinuturo sa atin ni Jesus. Kung hindi ka marunong makinig, kung hindi ka marunong magsalita, kung saradong yung puso kay Jesus, bubuksan. Mabubuksan. Yun yung maganda sa Diyos. Ang Diyos hindi nagsasara kailanman. Sino madalas magsara? Tayo. Ang Diyos laging bukas. Kahit na ulit-ulit tayong nagsasara ng ating pinto, ang Diyos bubuksan yan. Pero mabubuksan lang yan kung lalapit tayo sa Diyos. Gaya nung pipi, gaya nung bingi, hindi naman siya nabuksan kung hindi siya lumapit sa Diyos. At ito'y magandang aral. Kung si Haring Solomon lumayo, nagsara ng kanyang tainga, nagsara ng kanyang puso sa Diyos, ang Diyos kailanman hindi magsasara. Dahil ang Diyos, ang laging sasabihin sa atin, mabuksan. Amen? Amen. Bukas po, araw ng mga puso, kaya kung wala kayong kadate, tambay na lang po kayo dito sa ating parokya dahil meron pong proyekto at programa ang ating Social Communications Ministry, ang ating Soledad Media Ministry sa isang love line. Meron tayong special guest, si Father Douglas Badong. Bukas po yan, pagkatapos po ng misa ng alas 6, so magsisimula tayo ng 7:30 ng gabi. Maraming salamat po at bukas ng umaga, pagkatapos ng ating debosyon sa mahal na Inang Soledad, tayo ay magsusunog ng mga lumang palaspas na siyang gagamitin natin sa Miyerkules ng Abo. Maraming salamat po.